Pinagpalang araw ng linggo na muli po sa ating lahat. Sa hapong ito po, ang ating pong tatalakayin ay mula po sa aklat ng Juan, John chapter 12, verses 27 to 50, na binigyan po natin ng pamagat na Jesus, the Light and the Life. Samahan po ninyo ako, samahan niyo akong basahin po natin ang mga talatang ito. Now my soul has become troubled. And what shall I say? Father, save me from this hour. But for this purpose I came to this hour. Father, I glorify your name. Then a voice came out of heaven. I have both glorified it, and I will glorify it again. So the crowd of people, or people who stood by and heard it, were saying that it had thundered. Others were saying, an angel has spoken to him. Jesus answered and said, this voice has not come for my sake, but for your sakes. Now judgment is upon this world. Now the ruler of this world will be cast out. And if I am to be lifted up, I will draw all men to myself. But he was saying this to indicate the kind of death by which he was to die. The crowd then answered him, we have heard out of the law that the Christ is to remain forever. And how can you say the Son of Man must be lifted up? Who is the Son of Man? So Jesus said to them, for a little while longer the light is among you. Walk while you have the light, so that darkness will not overtake you. He who walks in darkness does not know where he goes. While you have the light, believe in the light, so that you may become sons of light. Then, hindi na mabasa yung itaas kasi. Yun ang problema ron. This was to fulfill the word of Isaiah the prophet which he spoke. Lord, who has believed our report, and to whom but both he had performed so many signs before them, yet they were not believing in him. This was to fulfill the word of Isaiah the prophet which he spoke. Lord, who has believed our report, and to whom has the arm of the Lord had been revealed. Verse 39, hindi na makikita ron sa parting yon. Pakibaba ng konti. Wala na. For this reason, they could not believe, for Isaiah has said it again. He has blinded their eyes and he hardened their hearts, so that they would not see with their eyes and perceive with their heart, and be converted, and I heal them. These things Isaiah said because he saw his glory and he spoke of him. And Jesus cried out and said, he who believes in me does not believe in me, but in him who sent me. He who sees me sees the one who sent me. I have come as light into the world, so that everyone who believes in me will not remain in darkness. If anyone hears my saying and does not keep them, I do not judge him, for I did not come to judge the world, but to save the world. He who rejects me and does not receive my sayings has one who judges him. The word I spoke is what will judge him at the last day. Tayo po ay dumulog sa maikling panalangin. Samahan po ninyo ako. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, luwalhatiin ang pangalan mo, Panginoon, sa iyong walang hanggang kabutihan, sa katapatan na iyong pag-ibig na patuloy na iniuul po niyo sa amin. Aming Diyos, maraming salamat po. Muli pinagkaloob mo ang mga pribilehyo na gaya po ngayon. Hindi lamang po ikaw ay aming sambahin, kundi upang patuloy po
na kami ay magabayan ng bawat katuruan na nagbumula sa inyong banal na salita, ang pagkain ng aming espiritu. Hiningi po namin ang paghahari mo sa aming kalagitnaan. Hiningi rin po namin, Panginoon, na kakatagpuin po ninyo ang bawat isa sa amin ayon sa pangangailangan. At ikaw rin po, Panginoon, ang maghahayag ng anumang kalooban mo para sa bawat isa sa amin. Salamat po, Diyos. Sa mga nalalabing sandali, turuan po ninyo kami na habang nakikinig, patuloy po na sa iyo ay sumasamba. Salamat, Ama. Sa inyo lamang lahat ng papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Marahil po, nagsimula po tayo sa verse 27 at maaring magkaroon po tayo ng konting kaisipan paano po natin mapag-uugnay ang lahat ng ito na wala tayong alam doon sa unang bahagi ng John chapter 12. Kaya bago po tayo tumungo sa nilalaman ng ating aralin po ngayon ay bibigyan lamang po natin ng pahapyaw na pag-review o mula po sa verses 1 hanggang 26 para magkaroon lamang po tayo ng konting background. Pahapyaw lamang po. Just a brief background ng verses 1 to 26. At dito po makikita natin unang-una ang una natin mapapansin ay ito po lamang yung mga very significant na bahagi. Ano po? Una-una, letter A is the account of Mary's anointing to Jesus. Because Mary's anointing to Jesus set the stage of His coming sacrifice. Parang dito nagsimula na inihanda niya yung magaganap kay Kristo ang kanyang pagtungo sa krus. Letter B, His triumphant entry to Jerusalem. Na yung mga sandaling yun po ay siya po ay hinahanap ng maraming tao, ngunit ang mga religious leaders naman ay hinahanap siya ng maraming tao upang makinig sa kanya. Hinahanap siya ng mga religious leaders upang siya ay patayin, sapagkat unang-una siya ay para bang lumalabas na rival nila at kay Jesus na nakikinig ang mga tao. At higit sa lahat, ang pagpasok niya sa Jerusalem ay signal ng kanyang panimula ng kaganapan ng kanyang palatuntunan ng Ama, ang kanyang pagtungo sa krus. And letter C, the prediction of His death. At yung pong makikita po natin dito, sunod-sunod po yung kaganapan po, yung confirmation ng mga sandali na nalalapit na ang kanyang pagtungo sa krus. At isa na rito yung pagpasok ng mga Greeks. Isang confirmation po ito na magaganap. Nandun po yung kanina sa verse 23 pero hindi na po tayo tutungo ron. Karamihan po ng tao, para sa maraming tao, ang kamatayan po ay parang isang kahihiyan. Ngunit para kay Jesus, ang kamatayan ay siyang kaparaanan ng kanyang pagpasok sa kalulatian. His willingness to die for other sins in obedience to the Father brought Him renowned glory. Ano po? Ito po yung pagkakaiba sa kanya eh. Kusang loob niya at buong puso na sumunod siya sa kalooban ng Ama na siya ay mamatay sa krus. Alang-alang sa mga makasalanan, tayo po yun. At yun naman ang naging dahilan upang kamtin niya ang walang kapantay na kalwalatian. Letter D, His initial proclamation of His coming death. Binanggit kasi yun sa verses 23 to 26, hindi na po tayo tutungo. Pero pag tinignan po natin, pahiwatig na po kasi ito na parang proclamation na rin. At ito ay eksakto rin sa kanyang sinabi nung siya ay mananala. Kasunod po kasi nito, nanalangin siya sa Ama sa langit sa John chapter 17. Verse 1, ang kanyang panalangin po, Father, glorify your Son, that your Son may glorify you. Yung pong pananalita niyang ito ay panalangin na ang Ama po ay maparangalan
sa kanyang kamatayan. Letter E, Jesus taught that death was necessary for a harvest, as presented an analogy about a kernel of wheat dying in the ground. Okay, ano po ito? Kasi po, doon sa bandang huli noon, nangaral po siya na sinabi niya na maliban ang isang butil ng trigo ay malaglag sa lupa at mamatay, ito'y nag-iisa. Ngunit kapag ito'y namatay, ito ay mamumunga ng marami. Ito po ay isang illustration na ito po'y paradoxically, pagbibigay ng illustration na kabaliktaran doon sa dapat na tukuyin, ngunit nagpapakita ng isang katotohanan. Kasi po, yung kanyang kamatayan doon sa krus po ay kaparaanan ng buhay. At ito po yung kakaiba. Kaya po ito parang contradictory, ngunit yun ang kaparaanan. At yung kanyang kamatayan, hindi lamang kaparaanan ng buhay, kundi ito rin ang nagdala sa kanya sa kalwalatian at sa tunay na buhay. Hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa maraming tao. That's why he emphasized to his disciples. Ang kanyang emphasis po sa mga alagad niya ay yung mga nais sumunod sa kanya, upang sa ganun ma-preserve ang kanilang buhay sa walang hanggan, ay kinakailangan iwaksing kanilang sarili, alisin ang self-love, at maging, kumbaga, discard themselves, their selfless life. Iwaksin nila at i-commit nila ang kanilang sarili sa lubos na pagpapasakop sa kalooban ng Ama. Ito po yung gusto niya pakita rito sa kamatayan ito ng trigo. We go to point number 2. Jesus fully submitted himself to the Father's purpose and will in anticipation to his incomparable suffering and horrible death. Babasahin po natin to verses 27 to 33. Ito pong sabi, "Now my soul has become troubled, and what shall I say? Father, save me from this hour." Patanong po yun. Pansinin natin, ha? Meron po kasi kinalaman to. Baka tayo magkamali. "But for this purpose I came to this hour. Father, glorify your name." Then a voice came out of heaven, I have both glorified it and will glorify it again." So the crowd of people who stood by and heard it were saying that it had thundered. Others were saying, "An angel has spoken to him." Jesus answered and said, "This voice has not come for my sake, but for your sakes. Now judgment is upon this world. Now the ruler of this world will be cast out. And I, if I am lifted up from the earth, will draw all men to myself." But he was saying this to indicate the kind of death by which he was to die. Ito po yung mahalaga po na makikita natin dito na ang naging kadahilanan. Ipinasakop niya ang kanyang sarili doon sa layunin at kalooban ng Ama sa langit. Para bang sa kanyang human nature, dahil mga sandaling iyon, ay nananaig sa kanyang ang kanyang pinananaig ay ang kanyang kalikasang tao. At sa kanyang kalikasang tao ay bagabag ang kanyang kalooban, ang kanyang espiritu, dahil doon sa na iniisip niya na magaganap sa kanya na walang kapantay na pagdurusa, dahil siya ay alay para sa kasalanan ng ibang tao. Siya ay sisintensyahan ng kamatayan na dahil inako niya ang kasalanan ng mga makasalanang tao. Ito po yung binanggit ng 2 Corinthians chapter 5, verse 21. Ito po sabi, "He made him who knew no sin to be sin on our behalf, so that we might become the righteousness of God in him." Siya po yung nagdala ng kasalanan. Dahil nako niya kasalanan, siya yung nasintensyahan. At
sa ganitong kalalagayan sa kanyang human nature na nasa kanya, ay talagang grabe po yung kakilakilabot na anticipation ng kamatayan. Ngunit hindi siya umatras at hindi siya humingi ng tulong o kaligtasan dahil alam niya na ito ang kadahilanan ng kanyang pagtungo dito sa lupa bilang tao. Ito yung layunin ng kanyang buhay. Ang layunin na akayin niya ang maraming tao o patungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pag-ako sa matinding pagdurusa, walang kapantay na pagdurusa. Yun po yung gaganapin sa kanya at alam niya ganito, ngunit hindi niya ito inatrasan. In fact, he willingly expressed submission to the will of the Father. Buong puso at pagpapakumbaba na nagpasakop sa kalooban ng Ama. Kaya sabi niya, Father, glorify your name. Para sinasabi, sa magaganap sa akin, Panginoon, Ama, maluwalhati nawa ang pangalan mo. Okay. Ngayon, kung titingnan po natin mabuti, yung dinaanan ng Panginoong Yesus na ito, na dapat tayo ang dumaan, kung kaya naman, in our part, yung mga totoong nanampalataya sa Kanya at nagnanais na sumunod sa Kanya ay maninindigan sa pananampalataya, yayakapin ang kahit na ano pang uri ng kahirapan, pagdurusa, alang-alang sa kanilang pananampalataya, sapagkat alam nila na ang kalwalatian ng buhay na walang hanggan ay nakalaan para sa kanila. And that eternal glory sa kaharian ng Diyos is beyond comparison. Walang kapantay. Kaya po, ang lahat ng mga tutunan ng palataya, wala rin takot na magpasakop ng lubusan sa Kanya. Walang takot na daanan din ang kahit na anong pagdurusa dito sa mundo para sa kanilang pananampalataya. Ito po yung punto na mahalaga po na maunawaan natin. And this is a very, very important lesson for all those who believe in the Lord Jesus Christ. At dahil po ang problema po sa maraming tao ngayon, ang iniisip pag naging Kristiyano ay puro magandang buhay. Ang iniisip ay kagaanan, ang iniisip ay pagpapala. Ngunit hindi naintindihan na ang buhay Kristiyano ay hindi patungkol dito, kundi ang patungkol po sa pagtitiis dito sa makasalanang sanlibutan upang kamtin ang walang kapantay na kalwalatian sa kaharian ng Diyos. Kaya po ang greatest desire ng isang tunay na tagasunod ni Kristo is to glorify God. In spite of all conflicting emotion, kahit na mahirap ang daraanan, ang kanyang ninanais ay maluwalhati ang Diyos upang sa ganoon, sa kanyang pagdaan sa mga anumang uri ng pagdurusa, kamtin niya ang tunay na kalwalatian sa kaharian ng Diyos. Dahil talaga po na ang totoong Kristiyano ay may pagdaraan ng ganito. Let's look at that in 2 Timothy chapter 3, verse 12. Ito po, ang sinabi, indeed, all who desire to live godly in Christ Jesus will be persecuted. Lalong maganda po ang sinabi ng Panginoon Yesus sa Matthew chapter 5, verses 10 to 12. At ang sabi niya, ito po, blessed are those who have been persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you and persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, for your reward in heaven is great. For in the same way they persecuted the prophets who were before you. Pansin natin sinabi niya, rejoice and be glad. Na hindi pala dapat na tayo ay naninimdim o madidepress kung ano man ating pagdadaanan dahil tayo po ay aawayin ng sanlibutan, ng mga kasalaan ng sanlibutan at ang mga tao sa ating kapaligiran dahil sa ating pananampalataya. And the point is, sabi po ng Panginoon, rejoice and be glad sapagkat tayo kabahagi ng Kanya walang hanggang kaharian.
Point number 3, mapapansin po natin na halos lahat po ito ay introduction lamang sapagkat yung main point natin ay maikli lamang ngunit napakahalaga. The Father confirmed His word in Jesus in audible voice, but the crowd only heard thunder. Yan. Nandun po sa verses 28 to 31. Balikan po natin yan para maganda po. Father, glorify your name. Then a voice came out of heaven. Ito po, tinig ng Ama sa langit. I have both glorified it, and I will glorify it again. So the crowd of people who stood by and heard it were saying that it had thundered. Others were saying, an angel has spoken to him. Pansinin po natin, iba. Jesus answered and said, this voice has not come for my sake, but for your sakes. Now judgment is upon this world. Now the ruler of this world will be cast out. Okay, ano po yung mapalaga po na makikita natin dito? Na, kasi po mapansin natin, nangusap ang Ama sa langit at unawang-unawa ng Panginoong Hesus. Ngunit ang mga tao narinig lang nila, ngunit ang dilig nila ay malakas na kulog. Hindi nila naunawaan. It's similar to the situation noong si Paul po ay nasa landas ng Damascus upang humingi ng permiso sa gobernador upang hulihin ang mga Kristiyano na nangusap ang Panginoong Hesus mula sa langit sa kanya. At dinig na dinig niya ng malinaw ang pag-uusap nila ng Panginoon, ngunit yung mga kasama niya, ang kanilang naririnig lamang ay parang kulog lamang. At ito po ay merong mahalagang kahulugan. Take note po na sa dalawang incidents na ito ay nangusap dito ang Ama nangusap kay Jesus, at doon sa Damascus kay Paul ang nangusap ay ang Panginoong Hesus, at doon sa dalawang pangyayaring ito, yun lamang kinakausap ng Panginoon ang siyang nakaunawa ng sinasabi. At dito ay isang malinaw na katotohanan ang naisipakita na ang tinig ng Diyos mula sa langit ay para doon sa mga may makatotohanang pananampalataya, yung mga nasa kanila ang Panginoon, ang Espiritu ng Panginoon. Their faith is confirmed. Sila yung merong pang-unawang spiritual. They have spiritual perspective, pang-unawa at sensitivity to spiritual things. Sensitivity to the voice of God. At kumisa nangungusap ang Diyos sa atin sa puso lamang. Soft, still, small voice, ngunit tinig ng Panginoon. At ang mga tao ng sanlibutan, kahit na naririnig nila ang salita ng Diyos na buong lakas na naririnig, ito po ay hindi tumitimo sa puso, na parang kulog lamang, kumbaga, parang ingay lamang. Bakit po? Sapagkat sila ay walang totoong pananampalataya, sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay wala sa kanila, sapagkat sila ay hindi kabahagi na walang hanggang kaharian ng Diyos. 1 Corinthians chapter 2, verses 14 to 15. But a natural man does not accept the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, and he cannot understand them, because they are spiritually appraised. But he who is spiritual appraises all things, yet he himself is appraised by no one. Ito po, malinaw na malinaw ang katotohanan na ayun lang mga talagang may Espiritu ng Diyos na nakakaunawa ng salita ng Diyos at ng tinig ng Diyos sa kanilang mga puso. Kaya po, nawawalan ng saysay kung minsan ang salita ng Diyos, na hindi naman sa nawawalan ng saysay, kundi ito po ay hindi nagkakaroon ng epekto sa mga tenga na wala sa kanilang Espiritu ng Diyos, o sa mga tenga na hindi kinakasiyahan ng biyaya ng Diyos. Yun po yung nagiging problema sa ganitong sitwasyon.
Okay, tuloy po natin. Yung kamatayan ni Jesus sa krus, sinabi po doon sa ating binasa, it was a judgment on this world. Paghatol sa mundo. Ngunit ito po ang kasamaan na nasa mga tao ay pinagbayaran ng Panginoong Hesus. Ngunit dito po yung mithiin yung goal ng mundo, yung pamantayan ng mundo at ng mga relihiyon ay ipinapakita po na walang katuturan sa mata ng Diyos. Kaya po, sa kabila ng lahat, may paghatol pa rin. Kahit na po, sobrang religious o religyoso mga tao, kung ang Espiritu ng Diyos wala sa kanila, sila'y kasama sa hatulan. Kahit na anong pagkarelihiyoso ng tao, kung hindi tumimo sa puso ang salita ng Diyos at sila ay sumusunod, ito po ay nawawalan ng saysay. At ito po yung pinapakita po rito. Kaya po, yung krus ni Kristo ang siyang naging kaparaanan. At ang krus ni Kristo ang naging kadahilanan ng pagkagapi ni Satanas. Yung kanyang kapangyarihan na sakupin ng kasalanan ng tao. Revelation chapter 12, verse 10. Sabi po, then I heard a loud voice in heaven saying, now the salvation and the power and the kingdom of God and the authority of his Christ have come, for the accuser of our brethren has been thrown down, he who accuses them before our God day and night. Ito po yung pinakita po rito na talagang mawawala na ng kapangyarihan si Diablo para po ang tao ay kanyang hawakan sa kasalanan. Siya ay itinaboy. Ang tawag po ng Jesus doon ay the prince of this world will be driven out, sabi niya. Kaya yung kapangyarihan niya sa mga tao sa pamamagitan ng pag-alipin niya sa mga kasalanan at sa kamatayan ay nagapi. Kung kaya't ang mga pinag-alayan niya ng kanyang buhay at dugo ay meron ng kaligtasan. Sila ay napalaya mula sa kapangyarihan ng kadiliman at pagkaalipin sa kasalanan. Colossians chapter 1, verses 13 and 14. For he rescued us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of his beloved Son, in whom we have redemption, the forgiveness of sin. Ganda po. Hebrews chapter 2, verses 14 and 15. Therefore, since the children share in flesh and blood, he himself likewise also partook of the same, that through death he might render powerless him who had the power of death, that is the devil, and might free those who through fear of death were subject to slavery all their lives. So, yan po yung nagkaroon ng kaganapan ngayon. Nagapi ng kamatayan ni Kristo sa krus. Nagapi niya ang kapangyarihan ng kasalanan. Napilit na isinasaksak ng Diablo sa tao. Point number 4. Jesus drove, nilagyan ko po ng open and close parenthesis, had drawn people to himself through his crucifixion. Kasi po, this is past, present, and future. Yung mga nauna noon ay inakay na ng Ama patungo kay Kristo. Nung matapos ang kanyang kamatayan sa krus. At patuloy na ginagawa ito ng Ama sa langit patungo kay Kristo sapagkat napagbayaran ang kasalanan sa krus. Kaya ito po yung kaganapan po ito. Binanggit po yun ng verses 32 and 33. Ito pong sabi, and I, if I am lifted up from the earth, will draw all men to myself. But he was saying this to indicate the kind of death by which he was to die. So, importante po kasi
na maunawaan po natin ito kasi ito yung totoong nagaganap sa atin dahil sa kanyang kamatayan sa krus. May access na tayo sa Ama. Dahil sa kamatayan niya sa krus, ang lahat ng tatawagin na Ama patungkol kay Kristo ay nakalaya na at makakalaya mula sa pagkaalipin sa kasalanan. At yun po yung maliwanag na. At in fact, sinabi na niya ito nang nauna pa sa John chapter 3, verses 14 and 15. As Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so the Son of Man may be lifted up, so that whoever believes will in Him have eternal life. So, sinabi na sa simula pa lamang. Ngunit, para liwanagin lamang natin ang katotohanan dito, hindi ibig po sabihin na lahat po ng tao, hindi ibig sabihin na ang bawat tao ay maliligtas kasi po maliwanag na sinabi namin ng Panginoon na merong mga talagang mapapawalay. Meron talagang hindi tatanggap sa Kanya. Meron talagang mabubulid sa walang hanggang dagat-dagatang apoy. John chapter 5 verses 28 to 29. Ito pong sabi, do not marvel at this, for an hour is coming, in which all who are in the tombs will hear His voice, and will come forth, those who did the good deeds to a resurrection of life, those who committed the evil deeds to a resurrection of judgment. Confirm po ito ng John 3:18 and 36. He who believes in Him is not judged. He who does not believe has been judged already because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Verse 36. He who believes in the Son has eternal life, but he who does not obey the Son will not see life, but the wrath of God abides in him. So dito po maliwanag, sinabi niyang, I will draw all men unto me. Hindi ibig sabihin ng lahat ay maliligtas. Ang lahat ay makakarinig ng mensahe ng kaligtasan, ngunit hindi ang lahat ay tatanggap. Kaya hindi lahat ay ligtas. At marami ang hindi maliligtas. Ito po yung nasipakita. At dito po, pansinin natin yung dalawa, maaring nagkakaroon ng interchange. At dito maaring tayo malito. At dahil ang gawain ni Kristo Jesus ay kapareho mismo ng ginagawa ng Ama sa langit, ang sinasabi po niya rito ay ang kanyang ginagawa na pagdala ng mga tao ay eksakto yun din ang ginagawa ng Ama na pagdala ng mga tao. Ibig sabihin, pareho sila ng ginagawa. John 6 verse 44. No one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up on the last day. So makikita natin, it's a teamwork. Makikita natin is a joint effort ng Ama at ng Anak. At pag nandun na, ay nandun na rin po yung kapangyarihan ng Espiritu Santo na magbibigay ng buhay. Kaya ang ibig niya sabihin dito ay dadalhin niya ang mga tao sa Kanya, ngunit ito po yung mahirap ipaliwanag sapagkat makikita po natin na balaktaw-laktaw, ang ibig po sabihin, ang kanyang pagtawag, he would draw people indiscriminately. Wala pong pattern, walang tinitingnan na qualification, basta tumatawag siya kung sino ang kanyang tatawagin. Ganun po. At wala dito ipinapakita, mayaman ka, mahirap ka, bobo ka, matalino ka, pangit ka, maganda ka. Wala po lahat, kinalaman ng lahat ng ito. Basta tinatawag niya yung mga tatawagin niya, aakayin niya yung mga aakayin niya at mahirap pong ipaliwanag ito. Kaya po, dito makikita natin yung mga ligtas mula po sa mga Hudyo ay hindi lamang sila ang ligtas, kundi sinabi po ng Biblia, ang mga ligtas ay manggagaling sa iba't ibang tribo, iba't ibang lengguwahe, iba't ibang mga tao, at iba't ibang mga bansa. John chapter 10, verse 16.
I have other sheep, sabi ang Panginoon Jesus. Sabi niya, which are not of this fold. Ang sinasabihan niya rito ay yung mga Hudyo. I must bring them also, and they will hear my voice, and they will become one flock with one shepherd. Ayan. Mga tatawagin pa niya na kung saan-saan lupalop manggagaling. John chapter 11, verse 52. And not for the nation only, but in order that he might also gather together into one the children of God who are scattered abroad. Kalat. Ayan po, malinaw po yung pagkakasabi po dito. Revelation chapter 5, verses 9 to 10. And they sang a new song, saying, Worthy are you to take the book and to break its seal, for you are slain and purchased for God with your blood men from every tribe and tongue and people and nation. You will have made them to be a kingdom and priests to our God, and they will reign upon the earth. So, kung saan-saan na magmumula ang mga tao na kanyang tinawag, ang kanyang aakayin. So, yan po yung mahirap ipaliwanag, ngunit siya ang katotohanan. Point number 5. Warning to the unbelieving people. Verses 34 to 43. The crowd then answered him, We have heard out of the law that the Christ is to remain forever. And how can you say, the Son of Man must be lifted up? Who is this Son of Man? So Jesus said to them, For a little while longer, the light is among you. Walk while you have the light, so that darkness will not overtake you. He who walks in darkness does not know where he goes. While you have the light, believe in the light, so that you may become sons of light. These things Jesus spoke, and he went away and hid himself from them. But though he had performed so many signs before them, yet they were not believing in him. Binasa po natin hanggang doon para maunawaan po natin kung bakit ang nilagay po natin dito ay warning to the unbelieving people. Warning kasi ito, at paalala na rin, ano po yung binanggit niyan, kasi makikita natin dito, unang-una, yung the unbelieving crowd. Letter A, the unbelieving crowd was puzzled and they reasoned out. Nag-reason out sila eh. Kasi yung Messiah o yung Son of Man, dapat, hindi ba dapat, ano siya, forever siya na mananatili rito? Yun na sinasabi ng mga tao. Kasi ang iniisip nila, yung Messiah nila, ay political leader na maghahari sa kanila forever and ever dito sa lupa. Kaya, at yun ang problema. Kasi, yung everlasting dominion of the Messiah, ang kanila inaasahan na i-prophesy ni Daniel. Basahin po natin yun. Daniel chapter 7, verses 13 and 14. I kept looking in the night vision, and behold, with the clouds of heaven, one like a son of man was coming, and he came up to the ancient days, and he was presented before him. And to him was given dominion, glory, and a kingdom, that all the peoples, nations, and men of every language might serve him. His dominion is an everlasting dominion, which will not pass away, and his kingdom is one which will not be destroyed. So ito yung pinangahawakan ng mga tao na hindi mawawala, hindi mamamatay, mananatili yung kanilang Messiah, yung maghahari sa kanila. Kaya nalilito sila sa sinasabi ni Jesus. Confused sila kasi iniisip nila na magkaiba yung Messiah at saka yung Son of Man. Dahil sa sinabi niya, siya ay mamamatay. Para nauunawaan nila yung sinasabi ni Jesus, pahiwatig niya na siya ay mamamatay, ngunit hindi nila makita o maunawaan na pwede ba yung gano'n na yung Messiah ay mamamatay samantalang dapat maghahari siya forever and ever. Kaya sa kalituhan na ito, ayaw nilang maniwala kay Jesus. Kaya ang kanilang kaisipan ay on the intellectual level lamang. Ngunit
Si Jesus po, Jesus was confronting them the issue on a moral standard, on a moral perspective. Hindi po intellectual. Kaya hindi nila maunawaan. Letter B, Jesus presented himself as the light of the world who was with them for a little while. Okay, ipinakilala niya kanya sarili na siya ang ilaw, verses 35 to 37. Sabi niya, so Jesus said to them, for a little while longer, the light is among you. Walk while you have the light, so that darkness will not overtake you. He who walks in the darkness does not know where to go, where he goes. While you have the light, believe in the light, that you may become sons of light. These things Jesus spoke, and he went away and hid himself from them. But though he had performed so many signs before them, yet they were not believing in him. Okay, pansinin po natin mabuti ang pinapakita po rito ng presentation ng Panginoon na hindi nila maunawaan yung patungkol sa kanya na panandalian, nandito siya. Para sinasabi niya, panandalian, nandito siya, pero siya yung ilaw. Kasi sabi niya, siya nga yung ilaw eh. At dumating siya, John chapter 1 verse 4, ang sabi ron, in him was life, and the life was the light of men. Alam nila yon. Verse 9, sa simula pa lang dyan, ay nilinaw na ito. There was the true light which coming into the world enlightens every man. So, sinasabi niya, siya yung sinasabi niya ng John chapter 1 na ilaw o liwanag sa madalit salita. Binanggit ito ng John chapter 8 verse 12. Yan. Then Jesus again spoke to them saying, I am the light of the world. He who follows me will not walk in the darkness. Mahalaga po ito makikita natin. Ulitin natin. He who follows me will not walk in the darkness, but will have the light of life. Kaya dito po sa John chapter 12, binanggit ito ng verse 46, yung ating binasa kanina, I have come as the light of the world, so that everyone who believes in me will not remain in darkness. So makikita po natin, kinukonfirm niya talaga rito. Kaya ang binabanggit niya, nung sinasabi niya ito, ay samantalahin niyo yung opportunity dahil napakaikli na lamang yung natitirang panahon na kinakailangan yung i-take advantage, kailangan nyo samantalahin habang siya ay kasama ninyo. Ang sinasabi niya ay siya mismo yon, habang kasama ninyo. Dahil patapos na yung kanyang public ministry, yung kanyang gawain, yung kanyang pangangaral ay patapos na that very moment na nangungusap siya. Kaya pinapayuhan niya ang mga tao na maniwala sa kanyang sinasabi at ang katotohanan na siya ang liwanag at siya ang katotohanan. Dahil kung sila'y mananatili na hindi maniniwala, magiging magmamatigas sila na ayaw siyang paniwalaan, sila ay may stumble, talagang babagsak sila at hindi nila alam kung saan patungo ang kanilang buhay. Magiging matigas yung kanilang pagtutol o pagtanggi kay Kristo Jesus. Kaya hindi nila alam ang patunguhin ang kanilang buhay sapagkat sila'y mananatili sa kadiliman. Kaya sabi niya, John 3 verse 19, ang sabi ron, this is the judgment that the light has come into the world, and men love darkness rather than light, for their deeds were evil. Ito na po, sinabi na niya ito. At ito yung nangyayari mismo doon sa mga tao. Binigay na sa kanila yung privilege na magtiwala sa liwanag upang sila ay maging mga anak ng liwanag. Dahil matigas sila, ayaw nilang maniwala, ayaw nilang manampalataya, ang sumunod na nangyari, hindi nila namamalayan, si Jesus ay naglaho sa kanilang kalagitnaan. At ang naiwan ay ang mga tao na tumigas sa kanilang rejection,
sa kanilang kawalan ng pananampalataya sa kabila ng lahat ng mga himala na kanyang ginawa sa kanilang harapan. Kaya po yung kasalanan ng mga Hudyo ay hindi makatwirang kasalanan at kung kaya't ito ay naging isang national sin. Pangkalahatan, pang buong bansang kasalanan na ang unbelief na ito. Kaya kinote ni John ang prophecy ni Isaiah sa Isaiah 53. Mamaya pupuntahan natin po yun. Sinabi ng verse 53:1 yun. Dito, dahil yung mga Hudyo po ay palagi na lamang continually na tinatanggihan nila o tinututulan nila ang mga pahayag ng Diyos. Kung kaya't pinatawan ng Diyos sila ng parusang pagkabulag na spiritually at pagtigas ng kanilang mga puso. Yun ang hinayaan ng Diyos na tumigas ang kanilang mga puso. Dahil dito, dahil ayaw nilang maniwala. So, kahit na makikita nila katotohanan, nakita nila mga himala, ayaw pa rin paniwalaan. Kaya nga, yung verse 37, pag binasa natin muli, ang verse 37, they would not believe. Ano po? Therefore, they could not believe anymore. Ayaw nilang maniwala. Kung kaya't, wala na silang kakayahan na maniwala. Yan yung verse 39 doon sa chapter 27. No? Hindi sila naniniwala kung kaya't nawalan na sila ng kakayahan na maniwala. At pag atin pong inisip yung mga nagaganap noon sa panahon na yon, ay kahalintulad din po ng ating kapanahunan ngayon na maobserbahan po natin ang sitwasyon na kung saan po maging ang iyong mga tao na nagsasabing sila ay naniniwala, nagsasabing sila ay nananampalataya, ngunit hindi lubos-lubusan at hindi tuloy-tuloy yung kanilang paniniwala at pananampalataya. They could not truly believe persistently. Hindi malinaw na totoong naniniwala, nananampalataya. Kung kaya't maging sa ating kapanahunan, ay marami ng tao ang pinatigas ang kanilang mga puso. Mahirap pong paniwalaan ito at lalong this is a very offensive comment even to people nowadays that they have a hardened heart. Ngunit ito po ang nangyayari sa mga taong ayaw tumanggap sa katotohanan, pinapabayaan ng Diyos na tumigas ang kanilang kawalan ng pananampalataya. Una po binanggit ito sa Romans chapter 1 verse 24. Sabi, therefore God gave them over in the lust of their hearts to impurity so that their bodies would be dishonored among them. Yan. Yung mga gumagawa ng kalaswaan, pinabayaan na sila ng Diyos kasi ayaw nilang tanggapin ang katotohanan. Verse 26, for this reason, God gave them over to degrading passions. For their women exchanged the natural function for that which is unnatural. Grabe po. Ano po yung nangyari? Dito nagsimula na ito, kaya pala lumalala kapag papansinin po natin, lumalala ang kasalanang ito sa ating kalagitnaan. At ito ay hindi binibigyan ng pansin. Sa halip po, this problem is being celebrated by those people with a hardened heart. Yun po yung naging problema sa ating kapanahunan ngayon. Verse 28, and just as they did not see fit to acknowledge God any longer, God gave them over to a depraved mind, to those things which are not proper. Wala na. Yung kanilang mga kaisipan ay sira na, hindi na kayang tanggapin ang katotohanan, na natili na sa kasamaan ng kanilang kaisipan. So, dito po maobserbahan natin yung ganitong uri ng kondisyon ng mga puso ng tao, hindi lamang po doon sa mga taong hindi naniniwala sa Diyos, kundi maging sa mga taong
Hindi naman lahat, ngunit maging sa maraming taong relihiyoso ay makikita po natin ito. Yung mga taong nakakapit pa rin sa kanilang sariling paniniwala, sariling kaunawaan patungkol sa Diyos, at nagtitiwala sa man-made religion na kanilang kinabibilangan, kasama ang mga tradisyon nito. Kaya, at ito pa yung nangyari, at sa halip na sila ay maniwala sa salita ng Diyos, mas pinaniniwalaan nila yung kanilang mga nababasa na invento rin ng tao. Mas pinaniniwalaan nila yung mga invento na ng kanilang relihiyon. Mas pinaniniwalaan nila yung mga ideas ng tao. Mas pinaniniwalaan nila ang mga discovery ng science na hindi naman mapatunayan kung totoo o hindi. Kaya po yun ang problema. Maraming tao ang mas gustuhin nila na sumunod sa daloy ng modernong paniniwala at popular religious traditions ng present society upang sa ganun sila ay maging katanggap-tanggap sa karamihan ng tao. Yun po yung gusto ng tao. Yung sila ay accepted ng lahat. Ngunit kung ikaw ay mananinindigin sa pananampalataya, mas marami ang aayaw sa iyo. Mas marami ang manlalait sa iyo. Mas marami ang galit sa iyo. Mas marami ang iiwasan ka. Basahin po natin muli ang Revelation chapter yung siguro, hindi na siguro dahil nabasa na natin kanina. Ito po kasi yung common situation sa ating kapanahunan ngayon na hindi natin maintindihan kung saan nangyayari, saan nanggagaling. Point number 6. Jesus' strong exhortation of the great truth and need of the people. Ano yung kanyang exhortation dito? Yung verses 44 to 50. And Jesus cried out and said, He who believes in me does not believe in me, but in him who sent me. He who sees me sees the one who sent me. I have come as light into the world, so that everyone who believes in me will not remain in darkness. If anyone hears my saying and does not keep them, I do not judge him, for I did not come to judge the world, but to save the world. He who rejects me and does not receive my sayings has one who judges him. The word I spoke is what will judge him at the last days. For I did not speak on my own initiative, but the Father himself who sent me has given me a commandment as to what to say and what to speak. I know that his commandment is eternal life. Therefore, the things I speak just as the Father has told me. Ito na po yung ating binabanggit kanina. Yung pong binanggit niya kanina na yung salitang cried out, hindi po ibig sabihin umiiyak o di kaya nananaghoy, kundi ito po ay parang nagbabadya na tinatawag niya ang mga tao. Ipinamamalita niya mabuti, pinuproclaim niya ang katotohanan na kaya ganitong pagsasalita ay pinapakita kung paano kahalaga yung gusto niyang ipaunawa dun sa mga tao. Kasi dito po, yung kanyang sinasabi po, yung katotohanan. So ano makikita natin dun sa mga binanggit niya rito? Letter A, Jesus is the perfect manifestation of God, the one who sent him, so that to believe in Jesus is to believe in God. Ayan. So ito yung una niyang sinasabi at unang dapat nating maunawaan. Ito yung binabanggit ng John chapter 1 verse 18. No one has seen God at any time. The only begotten God who is in the bosom of the Father, He has explained Him. So ito siya yun. So, isa sila ng Ama. Colossians chapter 1 verse 15. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creations. Ayan po, ang liwanag ang gusto pong ipakita sa atin dyan. Hebrews chapter 1 verse 3. And He is the radiance of His glory and the exact representation of His nature,
and upholds all things by the word of his power. When he had made purification of sins, he sat down at the right hand of the majesty on high. So, ito po yung ang punto po na naisipaunawa ng Panginoong Jesus dito, kapag nakikita po natin si Jesus, ay nakikita na ang Ama na nagsugo sa Kanya. Dahil iisa sila. Pangalawa po, letter B, Jesus came to lead people out of Satan's kingdom of darkness into God's kingdom of light. Ito po yung tingnan natin mabuti para po hindi tayo malito. May kaharian ng kadiliman dito sa lupa na naghahari pa rin hanggang ngayon. Ngunit ang mga tinawag ng Diyos at tinawag ng Panginoong Hesus ay naililipat sa kaharian ng liwanag at siya yung liwanag. Kaya yun yung John chapter 1 kanina verses 4 and 9. In Him was life, and the life was the light of the world. Yung verse 9, ang sabi niya, there was the light, the true light, which coming into the world, enlightens every man. Ayan, inuulit lang natin, pero mas maganda maulit talaga, no? John chapter 8, verse 12. Uli, then Jesus again spoke to them, saying, I am the light of the world. He who follows me will not walk in the darkness, but will have the light of life. Chapter 12, verse 35. Ayan, ito na po yung kasalukuyan nating naaral. So Jesus said to them, for a little while longer, the light is among you. Panandalian na yung ilaw, yung liwanag ay narito kasama ninyo. Walk while you have the light, so that darkness will not overtake you. Lumandas kayo o mamuhay kayo sa liwanag habang ang liwanag ay narito, upang sa ganon, hindi kayo malupig ng kadiliman. He who walks in darkness does not know where he goes. Kasi kapag kayo nananatili na namumuhay sa kadiliman, hindi nyo alam ang patutunguhan ng inyong buhay. Ito po yung nais niyang ipaunawa sa atin dito. Na hindi po natin makita kung minsan na akala natin ganun-ganun lang yung salita ng Panginoon, ngunit siya ang katotohanan. At yan po yung isang bagay na kuminsan po ay hindi natin gagap ang tunay na kahulugan. Okay, letter C. Since Jesus is God's Word, na nasa John chapter 1 yan, di ba? Verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yan, kaya si Jesus yun. Since Jesus is God's Word to the people, God spoke decisively and finally in Him. Yan. Si Jesus yung salita, kaya yung salita, si Jesus nangusap sa kanila ng buong-buo na matibay, bandang huli. Yun yung binanggit ng verses 47 to 50 kanina. Hindi na natin uulitin. At ito ang lalong nagpapatibay o pinatitibay ng Hebrews chapter 1 verses 1 to 3. Tumubo tayo ron. God, after He spoke long ago to the fathers and the prophets in many portions and in many ways, in these last days He has spoken to us in His Son, whom He appointed heir of all things, through whom also He made the world. And He is the radiance of His glory and the exact representation of His nature, and upholds all things by the word of His power. When He had made purification of sins, He sat down at the right hand of the majesty on high. Alam po niyo, pag pinagsama-sama po natin itong katibayan na ito, hindi pwede mapasubalian na si Jesus ay hindi lamang Panginoon, kundi siya ang eternal God, eternal Father. And the issue here is the command of the Father. Ano ba yung utos ng Ama? To obey the Father is to come to eternal life. Susundin si Kristo. Yung verse 50,
binanggit yun. I know that His commandment is eternal life. Therefore, the things I speak just as the Father has told me. So, ito po yung utos. Ito yung salita niya. Eternal life. Ano po? Kaya yung Father's word is the very word of Jesus Christ. John chapter 7, verse 16. Marami tayong verses na pinupuntahan upang sa ganun mapagtibay po yung katotohanan patungkol kay Kristo, ang ilaw, ang liwanag, at ang buhay. So Jesus answered them and said, My teaching is not mine, but His who sent me. John 14, verse 10. Do you not believe, ayan, John 14, verse 10, Do you not believe that I am in the Father, and the Father is in me? The words that I say to you, I do not speak on my own initiative, but the Father abiding in me does His work. Verse 24. Nawala yung verse 24. Ayan. He who does not love me does not keep my words, and the word which you hear is not mine, but the Father's who sent me. Pinagtitibay lalo. Pansin po natin, paulit-ulit po ang Panginoon. Kaya po, kung i-reject, tatanggihan ang word of Jesus Christ, ang ibig po sabihin, ang tao ay hahantong sa kamatayan. Sinabi na rin ito ni Moses, ang patungkol kay Jesus. Ang darating, doon sa Deuteronomy 18 verse 15, sabi niya, you listen to Him. Ano? Pansinin po natin yung sinabi niya. You listen to Him, pakinggan ninyo. At nangusap din siya sa Deuteronomy chapter 18, verse 18 and 19. Ito po, itong babasahin natin. I will raise up a prophet from among their countrymen like you, and I will put my words in his mouth, and he shall speak to them all that I command him. It shall come about that whoever will not listen to my word, which he shall speak in my name, I myself will require it of him. Parang sinasabi po niya, mananagot yung hindi maniniwala, hindi makikinig sa kanya sasabihin, mamamatay. So, ito po yung maliwanag na maliwanag. Kaya nga, ang ibig po sabihin, sa mga huling araw, at ito po yung mga huling araw, yung mga tatanggi kay Jesus, mag-reject, sa isinugo ng Ama, ay mahahatulan. They will be condemned. Those who reject the one whom the Father sent, sino yung isinugo niya? Si Jesus. Sila, they will be condemned to eternal death. Ipinahayag din ng Panginoong Isus to sa John chapter 3. Inuulit niya ito, verse 18. He who believes in Him is not judged. He who does not believe has been judged already. Grabe po yung lupit. Pero grabe naman yung biyaya, yung grace. Because he has not believed in this name of the only begotten Son. Just believe. Yung totoong believe po. Verse 36. Yung verse 36, sabi po, He who believes in the Son has eternal life. Ganun po kadali. But he who does not obey the Son will not see life, but the wrath of God abides in him. Yung puot ng Diyos at yung puot ng Diyos na yon ang magdadala sa kanya sa walang hanggang kaparusahan sa dagat-dagatang apoy. Sinabi ni Jesus na siya pumarito, hindi pa para hatulan ng mundo, kundi iligtas ang mundo. Ngunit, ang pagtanggi sa kapahayagan ng Diyos ay magiging kadahilanan ng pagtigas sa kasalanan ng tao at magiging kadahilanan ng pagkabulag na espiritual at hahantong sa eternal judgment of God. So, in conclusion, inihayag ng Panginoong Jesus, verse 46, I have come as the light into this world, so that everyone who believes in me will not remain in darkness. Ang ganda po ng kanyang panghuling salita. Kaya po, being the light of the world, therefore, binanggit kaya yung mga binasa po natin, ang dami,
lahat ng katotohanan ay sa kanya masusumpungan lamang. Lahat ng katotohanan ay sa kanya lamang masusumpungan. At siya lamang ang siyang pinagmumulan ng buhay at buhay na walang hanggan. John chapter 1 verses 3 and 4. Sabi, all things came into being through Him, and apart from Him, nothing came into being that has come into being. In Him was life, and the life was the light of men. Gayunpaman, pag sinabing naniniwala sa Kanya o nananampalataya sa Kanya, hindi po ito mere expression or confession ng ating mga bibig, kundi ito'y pinatutunayan sa pagsunod at pagpapasakop sa Kanyang salita. Kaya po madali po sabihin nyo, I believe. Ngunit, hindi madaling patunayan. At doon sa pagpapatunay, yun po doon malalaman kung sino ang totoong may pananampalataya. Luke chapter 6. Ito po yung magandang halimbawa ng Bible. Verses 46 to 49. Ang Panginoon Jesus po nagsasalita, why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? Everyone who comes to me and hears my words and acts on them, I will show you whom he is like. He is like a man building a house who dug deep and laid a foundation on the rock. And when the flood occurred, the torrent burst against that house and could not shake it because it had been well built. But the one who has heard it and has not acted accordingly is like a man who built a house on the ground without any foundation, and the torrent burst against it, and immediately it collapsed, and the rain and the ruin of that house was great. Ayan po yung kanyang pagbibigay ng example doon sa tunay na nananampalataya ay sumusunod, nagpapasakop. Therefore, those who heard the word of God and does not obey or live his life according to the word of God, sila po ay hindi totoo na mananampalataya. Kahit po 10 ang relihiyon mo at ang bawat relihiyon ay merong Jesus Christ, kung wala pong pagsunod, papapasakop, hindi po totoo. In the same way, para po maging maliwanag din, hindi lahat ng kabahagi o nasa loob ng Christian Church at o di kaya ay gumagawa ng mga Christian activities ay totoong mananampalataya at tagasunod ni Kristo. Ulipin din po natin yon. Hindi po lahat ng nasa loob ng church na kahit na tuwing linggo nagsisimba, at hindi rin lahat ng mga kabahagi sa mga Christian activities ay totoong mananampalataya. Kung susundin po natin yung sinabi niya sa Luke chapter 6 verses 46 to 49. Ito po, dugtungan natin to. Ito po kasi yung isang example binigay niya eh. Matthew chapter 7 verses 21 to 23. Si Jesus po ang nagsasalita, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven will enter. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And in your name cast out demons, and in your name perform many miracles? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Ang tindi po ng mga pananalita ng Panginoong Hesus sa mga nagkukunwari na mananampalataya, ngunit hindi. In the first place, since Jesus is the light, yung mga totoong naghahanap sa Kanya, hinahanap ang Kanya mukha upang sumunod at magpasakop sa Kanya, sila yung tunay na mananampalataya. Sila ay hindi maliligaw. Malitin po natin, yung mga tunay na mananampalataya ay sila yung mga totoong naghahanap ng deeper relationship kay Kristo Jesus upang makasunod sa Kanyang kalooban. At ang mga ganito, hindi sila
liligaw ng landas. They will not be misled. Hindi sila malilinlang ng mga bulaang katuruan because they only desire to obey the Lord and to glorify His name sa pamamagitan po ng kanilang obedience, kahit na ano po ang magaganap, kahit na ano pa ang mangyari sa kanilang buhay, no matter what the cost, they will continually obey the Lord, kahit na ano po mangyari. At ang Panginoong Hesus na nga po ang nagbigay po ng modelo, ng halimbawa, na maging example para sa atin lahat, yung kanyang total obedience to the Father, na nagdala sa kanya sa walang kapantay na pagdurusa at kakilakilabot na kamatayan sa krus. Ngunit, at the end, ito ay humantong sa pagbibigay sa kanya ng highest glory and highest honor for all eternity. In the same way, lahat ng mga sumusunod sa kanya, nagpapasakop sa kanya, sumusunod sa ilaw o sa liwanag, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan kasama ang Panginoong Hesus sa walang hanggang kaharian. Let's all bow down our heads in prayer. Aming Ama sa langit, maraming salamat po. Luwalhatiin ang ngalan mo, aming Diyos, sa iyong walang hanggang kabutihan sa amin, sa katapatan ng iyong pag-ibig, Panginoon, at sa patuloy po ninyo na pagpapaalala sa amin, O Diyos. Sa patuloy po na pagbibigay po ng higit na kaunawaan at kaliwanagan ng totoong pananampalataya sa iyo. Panginoon, maraming salamat po. Hindi po kayo nagpapabaya kailanman. At palagian po na ang inyong banal na salita ang nagbibigay ng paalaala sa amin. Kaya't patuloy po kaming dumudulog sa inyo buong pagpapakumbaba at pagpapasakop sa inyong kapangyarihang walang kapantay at sa inyong kalooban. Tulungan po ninyo kami na sa lahat po ng pagkakataon, manatili kaming tapat na nagpapasakop sa iyo. Tulungan po ninyo ang bawat isa sa amin na anuman po ang aming danasin sa mundong ito, sanhi ng aming makatotohanang pananampalataya sa inyo. Bibigyan po ninyo kami ng sapat na kalakasan at kakayahan na malagpasan ang lahat ng ito. Sapagkat alam po namin ang naghihintay sa amin ay walang hanggang kalwalhatian. Salamat po aming Ama. Luwalhatiin ka, O Diyos. Muli po sa aming pong pagtatapos at panimula ng isang panibagong araw, amin pong inilalagak sa inyong mapagpalang kamay ang buhay ng inyong mga anak. Samahan po ninyo sila, O Diyos, sa bawat akbang sa lakbay ng buhay. Gabayin niyo sila sa landas sa kanilang tinatahak. Tanglawan po ninyo ang landas na ito upang sila po ay hindi maligaw. Bagkus ay matuwid na landas ng liwanag tungo sa iyong kaharian. Panginoon, pagkalooban po ninyo ng lakas at kakayahan ng inyong mga anak na mapagtagumpayan ang lahat po ng pagsubok at maging pagdurusa alang-alang sa kanilang pananampalataya. Bigyan sila ng kakayahan na harapin ang lahat ng hamon sa buhay na may katagumpayan kay Kristo Jesus. Salamat po aming Ama. Hiningi po namin, O Diyos, ang iyo pong pagtugon at kalutasan sa bawat suliranin ng inyong mga anak, na ang lahat po ay sa ikaluluwalhati ng iyong banal na pangalan. Tugunin po ninyong bawat panalangin ayon sa inyong mayamang kalooban at perfect will. At ipahintulot po ninyo ang kaganapan ng pinakamabuti niyong palatuntunan sa buhay ng bawat isang anak mo nakikinig ngayon. Salamat po. Padaluyin po ninyo ang kasaganaan ng iyong biyaya at pagpapala sa bawat tahanan, sa bawat kinaroroonan ng mga anak, na sa kanila pang mabuhay, ang inyong pangalan ay maihahayag at maluluwalhati. Salamat po, Ama, sa inyo lamang ang lahat ng papuri, pagsamba at pagluwalhati. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus, na namumuhay at nagahari sa piling mo sa pakikitisan ng Banal na Espiritu, iisang Diyos, magpakasawalang hanggan. Amen at amen.
God bless you all.